sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Noong madaling araw ng Agosto 12, 2000, sa isang greenhouse ng melon sa isang bayan sa Pampanga, natakpuang walang buhay at hubad ang katawan ni Josefina Santos, isang may bahay na nasa kanyang patpulos. Kasagsagan noon ng tagaraw. Nungit ang pinto ng greenhouse ay mahigpit na tinalian mula sa loob gamit ang isang makapal na lubid na pang-agrikultura. Isa itong silid na sarado mula sa loob na imposibleng buksan mula sa labas. Nang gutay-gutayin ng isang kapitbahay na magsasaka ang grutuna gamit ang isang itak para makapasok, napaluhod na lamang siya sa kanyang kinatatayuan. Ngunit hindi lang iyon ang kakatwa sa lahat. Bagamat madaling araw ng tag-araw, umabot sa mahigit 40 degrees Celsius ang temperatura sa loob ng greenhouse. Buong gabing walang tigil na umaandar ang heater. Sa gitna ngang matinding init, sino at bakit mag-iwan ng nakabukas na heater? Wala ring anumang bakas ng paglaban. Wala ni isang yapa ng ibang tao ang natakpuan. Ang gintong singsing na suot ni Josefina at ang perang nakatago sa kanilang bahay ay hindi ginalaw. Malinaw na hindi ito gawa ng isang magnanakaw. Kung gayon, sino ang nakulong kay Josefina sa loob ng silid na ito na nakalok mula sa loob at pagkatapos ay naglaho? Agad na ipinag-utos ng mga pulis ang isang autopsiya, ngunit ang medical legal officer na nagsagawa nito ay nag-atubili bago isulat ang kanyang ulat. Dahil sa sobrang init sa loob ng greenhouse, naging imposible na matukoy ang eksaktong oras ng kanyang kamatayan. Ginamit ng matinding init upang guluhin ang lahat ng ebidensya sa katawan. Walang sinuman ang makapagsabi kung anong oras siya pumanaw. Tila baga sinadya ng isang tao na burahin ang oras. Ang investigasyon ay nagsimula sa isang makapal na hamok ng kawalan ng linaw. Samantala, ang kapatid na lalaki ni Josefina ay mag-isang nagprotesta sa harap ng piskalya. May hawak na plakad na gawa sa karton. Hindi ganong klaseng tao ang kapatid ko para basta na lang mamatay ng ganyan ang kanyang panawagan. Ngunit isa lamang ang palaging sagot. Walang ebidensya. Sa halip, magkakaibang sismis ang kumalat sa kanilang bayan. Matagal na daw talagang may problema ang mag-asawa. Pera lang daw nang yumaon ang habol ng pamilya. Walang sinuman ang nakinig sa kanyang hinaing para sa katarungan. Ang matandang ina ni Josefina, yakap-yakap ang larawan ng kanyang anak, ay tumigil sa pagkain at bago pa man makalimutan ang kaso, ay sumunod na rin sa kanyang anak. Sa gayon, ang kaso ay isinara bilang isang cold case at lumipas ang panahon. 1 taon, 5 taon, 10 taon. Unti-unting nabura sa alaala ng mga tao si Josefina Santos. At lumipas ang 14 na taon. Isang araw ng taxibol, isang luma at sirang temperature controller ang napunta sa isang repair shop sa bayan. Isa itong lumang kagamitan na may masuno, natagpuan sa isang sulok ng ginibang bodega. Ngunit sa loob ng mukhang sirang makina na iyon, nakatago ang isang himala. Buo pa rin ang tala ng pangyayari noong madaling araw, 14 na taon na ang nakalipas. Isang talaan kung paano sinadyang itaas ng isang tao ang temperatura ng greenhouse at kung anong eksaktong oras ito pinatay. Habang kumakain ng hapunan at nanonood ng isang palabas sa TV tungkol sa mga lumang kaso, nabitawan ng may-ari ng repair shop ang kanyang kutsara. Ang petsa na binanggit sa palabas ay tumugma ng walang labis o kulang sa tala na nakita niya sa makina. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Alam lumang makinang ito kung ano ang tunay na nangyari sa loob ng greenhouse nung madaling araw na iyon. Ang oras na huminto ay muling nagsimulang umandar pagkatapos ng 14 na taon. Ngunit paubos na ang oras. Wala pang 1 taon ang natitira bago mag-expire ang statute of limitations.
Isang matandang detective na malapit nang magretiro ang kinuha ang lumang makina at muling binuksan ang file ng kaso habang naalala ang isang ngiting mapang-asar na dumaan sa kanya 14 na taon na ang nakalipas. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa loob ng mainit na silit na iyon na nakalok mula sa loob? At anong katotohanan na itinago sa loob ng 14 na taon ang sasabihin ng lumang makinang ito? Nagsisimula ang kaso noong Agosto 12, 2000, madilim pa ang madaling araw sa bayan ng San Celestino, Pampanga. Sa kabilang dakong palayan, makakatabing nakahilera ang mag-greenhouse ng melon. Sa oras na iyon, habang hindi pa napapawi ang init ng gabi, naglalakat ang kapitbahay na si Aling Nena upang diligan ang kanyang sariling greenhouse. Sa kanyang paglalakad, dala ang pandakot at regadera, bigla siyang napatigil sa tapat ng katabing greenhouse. Ang pinto ng greenhouse ni Mateo de la Cruz ay mahigpit na tinalian mula sa loob gamit ang isang makapal na lubid. Tila dahil sa heater na umandar buong gabi. May namumuong hamok sa loob na manula at isang alon ng mainit na hangin ang sumisingaw mula sa siwang ng pinto. Heater sa gitna ng tag-araw, nagtatakang bulong ni Aling Nena. Sinubukan niyang kalugin ang pinto ng ilang beses, ngunit hindi natinag ang buhol. Kinuha ni Aling Nena ang itak na nakasubit sa kanyang baywang at hiniwa ang groman. Isang bukso ngang mainit na hangin ang sumalubong at bumalot sa kanyang mukha nang pumasok siya sa loob. Nanlaki ang kanyang mata. Sa sahig na lupa, nakahandusay ang asawa ni Mateo, si Josefina, nahubad ang katawan. Nabitawan ni Aling Nena ang kanyang ita. Napaluhod siya at sa loob ng ilang sandali, hindi siya makahinga. Nang magawa niyang tumayo sa nanginginig niyang binti, tumakbo siya palabas ng greenhouse. Napansin niya na ang lubid na ginamit sa pinto ay tila mas matibay kaysa sa karaniwang lubid na pang-agrikultura, ngunit wala siyang panahon para suriin iyon. Tumakbo si Aling Nena patungo sa barangay hall. Alas 5:30 umaga, ang dating tahimik na bayan ng San Celestino ay nagsimulang magulo. Bago pa man sumikat ang araw, dumating na sa lugar si Detective Ruben Ben Reyes ng San Celestino Municipal Police. Pagpasok pa lang niya sa greenhouse, agad na pinagpawisan ang kanyang Kahit madaling araw ng tag-araw, ang temperatura sa loob ay halos 40 degrees Celsius. Ang heater na umandar buong gabi ang nakpainit sa malit na espasyo na parang oven. Nakaramdam si Detective Reyes ng hindi may paliwanag na pagkabalisa sa pagitan ng nakakapasong greenhouse at ng malagim na tanawin sa kanyang harapan. Para sa mga tagabayan, ang mag-asawang Mateo at Josefina ay modelo ng isang masaya at ulirang mag-asawa. Si Mateo, na isang barangay captain at direktor ng kooperatiba ng mga magsasaka, ay kilala bilang isang taong hindi makabasak pinggan. Walang sinuman ang makapaniwala na mangyayari ang ganitong bagay sa kanilang pamilya. Lumuhod si Detective Reyes at sinuri ng mabuti ang lugar. Sa sahig, wala ni anumang bakas ng paglaban o yapa ng ibang tao. Ang gintong singsing na suot ni Josefina at ang prang nakatago sa kanilang bahay ay naroroon pa rin. Malinaw na hindi ito gawa ng isang taong naghahangad ng pra o ari-arian. Napako ang tingin ni Detective Reyes sa pulsuhan ni Josefina. May malinaw na pulang markangang pagkakatali sa kanyang manipis na pulsuhan. Ang lubid na ginamit dito ay kapareho ngang material ng lubid na nakatali sa pinto. Inutusan ni Detective Reyes ang makasama niyang Soko, scene of the crime operatives, na kolektahin ang lahat ng lubid. Maingat na kinuha ng mga taga-Soko ang lubid at inilagay sa mga evidence bag. Sa sandaling iyon, isang truck ang mabilis na dumating mula sa kalsada, nag-iwan ng alikabok. Bumaba mula sa truck si Mateo at patakbong lumapit sa greenhouse. Lumuhod si Mateo sa harap ng greenhouse na paluhod sa lupa. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lupa at sumigaw, tinatawag ang pangalan ng kanyang asawa. Mahal, mahal, anong nangyari sa iyo? Ang kanyang sigaw ay umaling-aungaw sa katahimikan ng bukid. Namula ang mamatangam mga taong nanonood.
Ang ilang kababaihan ay nakpunas ng luha gamit ang kanilang mga duster habang ang mga matatanda ay umiiling at tinatapik ang balikat ni Mateo. Marami na ang nakakaalam kung nasaan si Mateo noong mga oras na iyon. Sa tinatayang oras ng kamatayan, si Mateo ay nasa bagsakan sa Divisoria, Maynila, mahigit 80 kilometro ang layo, nagbababa ng kahon ng melon. Ang CCTV footage mula sa bagsakan at ang mga tala mula sa checkpoint sa expressway ay kumumpirma sa kanyang bawat galaw. Dahil dito, agad na inalis ng mga investigador ang tapat na asawang ito sa listahan ng mga suspek. Ngunit si Detective Reyes ay hindi basta-basta sumuko. Muli niyang tiningnan ang lig at braso ni Josefina. Doon may mga luma at naninilaw na pasa. Ang pulang marka ng pagkakatali sa kanyang pulsuhan at ang mga lumang pasa sa braso ay tila magkaiba ang petsa kung kailan nangyari. Naramdaman ni Detective Reyes na hindi ito isang beses lang na nangyari. Sa kabila na pagtutol na pamilya at na opinyon ng publiko, iginit ni Detective Reyes na isailalim sa autopsya ang bangkay. Mariing tumutol si Mateo, sinasabing para na rin itong pangalawang pagpatay sa kanyang asawa. Pinangaralan din siya ng mga matatanda sa baryo, sinasabing dapat na siyang bigyan ng payapang paglisan. Ngunit hindi nakpatinag si Detective Reyes. Nang hapong iyon, dinala ang labi ni Josefina sa PNP Crime Laboratory. Ang veteranong medical legal officer na nagsagawa ng autopsiya ay buong gabing nakatitig sa kanyang ulat, nag-isip ng malalim. Ang sanhi ng kamatayan ay asphyxia o pagkasakal. Ngunit pagdating sa oras ng kamatayan, isang pag-alala ang bumalot sa kanyang mukha. Ang hindi pangkaraniwang init sa loob ng greenhouse ay lubhang gumulo sa mga postmortem changes ng bangkay. Ang mataas na temperatura ay maaring magpabilis o magpabagal sa pagtatantya ng oras ng kamatayan. Sa huli, ang konklusyon ng medical legal officer ay imposible nang matukoy ang eksaktong oras ng kamatayan. Hawak ang ulat, matagal na napaisip si Detective Reyes. Sa gitna ng hindi matukoy na puwang, sa oras na iyon nakasalalay ang perpektong alibi ni Mateo. Bumalik si Detective Reyes sa crime scene at sinuyot ang bawat sulok ng greenhouse. Isang luma at sunok na temperature controller na konektado sa heater ang nakakuha ng kanyang pansin. Inabot niya ito at hinawakan. Mabigat ito, tila isang industrial model na idinisenyo para sa tibay at init. Tinitigan niya ito sandali bago ibalik sa dati nitong lugar. Sa sandaling iyon, walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang sasabihin ng lumang makinang iyon sa hinaharap. Mayroong isang asawang may perpektong alibi. Mayroong isang crime scene na parang isang selyadong silid na walang anumang bakas. At mayroong isang oras ng kamatayan na naging imposible ng matukoy. Ang kaso ay tila lumulubog sa isang malalim na misteryo mula pa lamang sa simula. Lumipas ang 3 araw mula nang matagpuan ang bangkay. Nasa interrogation room ng San Celestino Police Station si Mateo bilang isang person of interest. Nakasuot siya ng itim na damit pangluksa at namamaga ang kanyang mata. Isa-isang tinanong ni Detective Reyes ang maginawa niya noong araw ng insidente. Sa isang malungkot at mahinang boses, isinalaysay ni Mateo ang mapangyayari ayon sa oras. 3:00 ng madaling araw, ikinarga niya ang mga melon. 4:00, nagmaneho siya ng truck papuntang Maynila at dumating sa bagsakan para ibenta ang kanyang produkto. Walang anumang pagkakamali sa kanyang salaysay. Tinitigan ni Detective Reyes si Mateo sa mata. Hindi nagbago ang kanyang malungkot na ekspresyon. Kahit na tanungin ang mga nagtitinda sa baksakan at ang mga kapitbahay, pareho lang ang resulta. Lahat sila ay isa ang sinasabi, si Mateo ay isang taong hindi makabasag pinggan. Nagpasya ang investigador na ibaling ang kanilang atensyon sa biktima, si Josefina.
Sinimulan nilang alamin kung may kaway ba si Josefina o kung mayroon siyang problema sa pera o mga alitan. Ngunit wala silang natakpuan. Si Josefina ay isang mabait na tao na nagtatrabaho sa greenhouse mula umaga hanggang gabi. Salop ang ilang araw, walang naging progreso ang investigasyon. Isang gabi, maingat na nilapitan ng Pangulo ng Samahan ng Kababayhan sa kanilang barangay, si Gnung Elvira Ramos, si Detective Reyes. Pagkatapos tingnan ang paligid ng ilang beses, nagsalita siya ng may pag-aalinlangan. Detective, hindi ko po alam kung dapat kong sabihin to. Hawak-hawak ang kanyang panyo, nagpatuloy siya. Ilang araw bago ang insidente, dumalo raw si Josefina sa kanilang pagpupulong na may benda sa braso. Ikinukubli raw noon ni Josefina ang kanyang braso at umiyak na sinabing, "Hindi ko na talaga kaya." Tumalim ang tingin ni Detective Reyes. Ginamit niya ang impormasyong ito para simulang alamin ang tunay na kalagayan ng mag-asawang De La Cruz. Kinabukasan, pumunta si Detective Reyes sa botika sa bayan. Hinalungkat ng parmasyutiko ang lumang talaan ng reseta. Maraming tala na nagpapatunay na matagal ng palihim na bumibili si Josefina ng painkiller at gamot para sa mapasa. Habang binabasa ang talaan, biglang napatigil ang parmasyutiko. Malinaw niyang naalala ang huling araw na bumili ng gamot si Josefina. Noong araw na iyon, may isinulat si Josefina sa likod ng kanyang reseta. Tiniklop ito ng maliit at mahigpit na hinawakan bago umalis. Dahil sa hindi may paliwanag na dahilan, kinutuban ang parmasyutiko kaya't itinago niya ang kopya ng reseta sa bodega sa halip na itapon ito. Isinulat ni Detective Reyes ang lahat ng detalye sa kanyang kwaderno. Ngayon, mayroon na siyang dahilan para muling kausapin si Mateo. Muli niyang ipinatawag si Mateo sa interrogation room at tinanong tungkol sa mga sugat ni Josefina. Saglit na nakaroon ng aninong pag-alala sa mukha ni Mateo, ngunit agad ding bumalik sa kanyang kalmadong ekspresyon. Sinabi ni Mateo na madalas masugatan ang kanyang asawa dahil sa trabaho sa greenhouse. Madalas daw itong madapa habang nagbubuhat ng mabibigat na kahon o masugatan ng mga kagamitang pangsaka. Umakto pa si Mateo bilang isang mapagmahal na asawa na nag-aalala sa kanyang yumaong may bahay. Naramdaman ni Detective Reyes na sa harap ng mahusay na pagsasalita ni Mateo. Hindi niya ito may pipilit kung puro circumstantial evidence lang ang hawak niya. Ilang araw ang lumipas, sinubukan ni Detective Reyes na kunin ang formal na testimonya ni Gnung Ramos. Ngunit nang pumasok si Gnung Ramos sa interrogation room, ibang-iba na ang kanyang kilos. Umiwas siya ng tingin at pautal-utal na magsalita. "Baka nakamali lang po ako ng tingin nun. Pasensya na po sa abala." Dahan-dahang binawi ni Gnung Ramos ang kanyang naunang sinabi at isinara ang kanyang bibig. Kahit anong pilit ni Detective Reyes, umiling lang si Gnung Ramos. Naramdaman ni Detective Reyes na mayroong isang bagay sa likod ng biglang pagbabago ng isip ni Gnung Ramos. Pagkatapos ng ilang araw ng pagtatanong sa paligid, nalaman niya ang pangalan ng isang tao, si Ricardo Morales, isang fixer para sa mga pautang sa kooperatiba. Matagal na palang may ugnayan si Cardo at Mateo kung saan nagbibigay si Mateo ng prakapalit ng mga pabor. Ang asawa ni Gnung Ramos ay may utang sa kooperatiba na malapit ng magdue. Ginamit ni Cardo ang pag-extend ng loan bilang paraan upang patahimikin si Gnung Ramos. Sinimulang imbestigahan ni Detective Reyes si Cardo. Ngunit ang mga transaksyon ni Cardo ay mga under-the-table na pautang na hindi nakatala sa libro. Laging bigo si Detective Reyes na makahanap ng matibay na ebidensya. Samantala, muling senyuri ng Soko ang greenhouse. Napansin nila ang sunok na temperature controller sa sulok. Dahil mukha na itong sunok at hindi na gumagana, itinuring nila itong simpleng basura. Sa gayon, inalis ang temperature controller sa listahan ng ebidensya. Ang espesyal na lubid na nakolekta ay ipinadala rin para sa pagsusuri.
Ngunit sa teknolohiya ng panahong iyon, wala silang nakuha na anumang magagamit na sample mula sa ibabaw ng lubid. Sa huli, ang lubid ay isinilit sa bodega ng ebidensya kung saan ito ay mananatili sa mahabang panahon. Tuwing lalabas si Mateo mula sa investigasyon, inihahayag niya sa mga tagabayan ang kanyang pagiging inosente. Pinagbibintangan ng mga pulis ang isang inosenteng nagluluksa, sigaw ni Mateo habang hawak ang makamay ng matagabayan na may namumulang mata. Ang opinyon ng publiko ay unti-unting pumanig kay Mateo. Sa halip, si Detective Reyes ang nakatanggap ng nga reklamo na masyado niyang ginigipit ang isang taong nagluluksa. Noong nga panahong iyon, palihim na tinitignan ni Mateo ang ilang insurance policies na kinuha para sa kanyang asawa. Ipinatawag niya ang isang insurance agent para kunin ang nga papeles para sa death benefit at ito siyang nong ang nga detalye ng proseso. Nagsimula na ring makatanggap ng pressure mula sa itaas ang nga pulis dahil sa mga reklamo mula sa mga maimpluwensyang tao sa lugar at sa atensyon ng media. Ipinarating ng nakatataas kay Detective Reyes na tapusin na ang kaso ng maayos. Habang lumilipas ang panahon, walang ebidensyang lumalabas at lalo lamang tumitindi ang pressure mula sa labas. Ang investigasyon ni Detective Reyes ay tuluyan ng huminto na parang nakaharap sa isang pader na hindi matibag. Noong araw na iyon, muling lumabas si Mateo mula sa interrogation room. Habang palabas siyang pinto, isang napakaliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Si Detective Reyes lamang ang nakakita sa ngiting iyon, ngunit sa sandaling iyon, wala siyang magawa. Lumipas ang tag-araw at dumating ang taglamig. 4 na buwan na ang nakalipas mula nang matagpuan ang bangkay. Sa huli, hindi nakakuhang sapat na ebidensya ang piskalya. Sa ilalim ng 4 na salitang insufficiency of evidence, ang kaso ng pagkamatay ni Josefina ay opisyal na isinara at inilagay sa cabinet ng cold case. Hindi matanggap ng kapatid ni Josefina, si Jose Santos, ang desisyon. Suot ang isang lumang diaket, pabalik-balik siya sa harap ng police station at ng piskalya. Mag-isa siyang tumayo, may hawak na placard na gawa sa karton na siya mismo ang naksulat. Hindi ganoong klaseng tao ang kapatid ko para basta na lang mamatay, nakasulat sa mga salitang hindi pantay-pantay. Tinitignan siyang madumaraan, ngunit hindi ito inalintana ni Jose. Ngunit ang sagot mula sa piskalya ay palaging iisa, isang malamig na walang ebidensya. Ang matandang ina ni Josefina ay hindi na lumabas ng kanyang silid. Yakap-yakap ang larawan ng kanyang anak. Tumigil siya sa pagkain at nangayayat araw-araw. Kahit nadalhan siya ni Joseng Lugaw, ilang subo lang ang kanyang kinakain. Paano ako pipikit kung hindi pa nakakamit ng anak ko ang hustisya? Iyon lang ang paulit-ulit na sinasabi ng matanda habang hinahaplos ang larawan. Bago pa man makalimutan ng mundo ang kaso, pumanaw na rin ang matanda at sumunod sa kanyang anak. Inilibing ni Jose ang kanyang ina at kapatid ng magkatabi sa sementeryo. Sa harap ng 2 puntot, matagal na hindi makatayo si Jose. Sa parehong taglamig, kabaliktaran naman ang nangyari sa buhay ni Mateo. Nakuha ni Mateo ang pera mula sa crop damage insurance at ang death benefits ng kanyang asawa. Ginamit niya ang pera para magdagdag pa ng 2 greenhouse ng melon. Ang fixer na si Cardo Morales ay laging nasa tabi ni Mateo, masipak na tumutulong. Tinulungan pa siya ni Cardo na makabili ng mga kalapit na lupa sa murang halaga. Ang bukit ni Mateo ay naging pinakamalawak sa kanilang bayan. Hindi pa man natatapos ang pagluluksa para sa kanyang asawa, may bago ng babae si Mateo sa kanyang bahay. Isang babaeng kilala niya sa bayan ang biglang umukupa sa silid ng mag-asawa. Kahit ito ay pinalagpas ng mga tao, sinasabing, ano pa nga ba, malungkot mag-isa ang isang biyudo. Isang ulap ng awa at pag-unawa ang bumalot kay Mateo. Kinaumagahan ng taksibol, muling tumakbo si Mateo bilang barangay captain.
Dahil sa kanyang pagiging bukas palad, madali niyang nakuha muli ang posisyon. Nung taglagas ng taong iyon, nakatanggap pa siyang parangal bilang model farmer mula sa munisipyo. Masayang ngumiti si Mateo habang tinatanggap ang plaque sa entablado. Ang litrato niya ay malaking nailathala sa isang lokal na pahayagan. Sa mismong araw na iyon, dinalaw ni Jose ang puntot ng kanyang kapatid, hawak ang pahayagan. Matagal niyang tinitigan ang nakangiting mukha ni Mateo sa larawan. Nanginginig ang nakdaliri ni Jose. Inilapak niya ang pahayagan sa harap ng puntot at umiyak ng walang tigil. Samantala, hindi rin basta-basta binitiwan ni Detective Reyes ang kaso. Kahit pagkatapos ng trabaho, inuwi niya ang mga dokumento ng kaso at pinag-aralan ito hanggang gabi. Paulit-ulit niyang binalikan ang simula, sinusubukang kalasin ang buhol na hindi malutas. Ngunit hindi maganda ang tingin ng kanyang nga nakatataas. Hindi nagtagal, inilipat ng pwesto si Detective Reyes. Inatasan siyang lumipat sa isang maliit na himpilan ng pulisya sa isang malayong bayan sa tabing dagat. Malinaw na isa itong paraan ng pagpaparusa. Habang nag-iimpake, hindi binitiwan ni Detective Reyes ang madokumento ng kaso. Bago siya umalis, pinuntahan niya si Jose. Sa maliit na bahay ni Jose, nag-usap silang dalawa. Inilabas ni Detective Reyes ang isang makapal na brown envelope. Ito ay kopya na mamaga tala na maimbestigasyon na siya mismo ang nagayos buong gabi. Alis man ako ngayon, pero hindi ko kakalimutan ang kasong ito, sabi ni Detective Reyes habang ipinapatong ang envelope sa kamay ni Jose. Darating ang araw na lalabas din ang katotohanan, mahinang sabi niya. Tumango lang si Jose habang tinatanggap ang envelope. Nang makali si Detective Reyes, itinago ni Jose ang envelope sa pinakailalim ng kanyang aparador. Taon-taon, tuwing sasapit ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang kapatid, mag-isa siyang tumatayo sa tapat ng taniman ng melon mula sa malayo. Tinitignan niya ang mag-greenhouse ni Mateo habang inuulit sa sarili ang pangako ng katotohanan. Samantala, ang parmasyutiko ay may sarili ring paraan ng pag-alala sa araw na iyon. Hindi niya magawang buksan ang nakatuping papel sa likod na reseta ni Josefina. Sa paniniwalang darating ang araw na may babalik niya ito sa tamang may-ari, itinago niya ito sa pinakailalim ng bodega ng botika. Sa paglipas ng panahon, lalong yumaman si Cardo Morales habang pinamamahalaan ang pera ni Mateo. Paminsan-minsan, naginuman sila at nagtatawanan habang binabalikan ang nakaraan. Hawak ang masekreto ng isa't isa, nagpatuloy ang kanilang mapanganib na samahan. Ang bagong babae ni Mateo ay unti-unting pinalawak ang kanyang kapangyarihan sa loob ng bahay. Dahan-dahan niyang inilipat ang mga ari-arian ni Mateo sa kanyang pangalan. Walang kamalay-malay ang matagabayan sa nangyayari sa loob ng bahay na iyon. Bawat taon, nagpapadala si Jose ng lihamsam nga programa sa TV at sa bayan mo, ipatrol mo, isinasalayse ang kwento ng kanyang kapatid. Ang mga liham na isinulat niya buong gabi ang kanyang tanging sandata. Ngunit wala siyang natanggap na sagot. Lumipas ang maraming taon sa harap ng katahimikan. Lumipas ang 14 na taon, sapat na panahon para magbago ang lahat. Ang salarin ay naging isang respetadong matanda. Ang pagkamatay ng biktima ay unti-unti nang nabura sa alaala ng Matao. At pagkatapos, taksibol ng 2014. Ang mga lumang bodega ng kagamitang pang-agrikultura sa San Celestino ay isa-isang giniba dahil sa isang development plan. Habang nililinis ng mga trabahador ang isang maalikabok na estante, isang mabigat na makina ang kanilang nakuha mula sa isang sulok. Ito ay isang luma at sunog na temperature controller. Itinapon nila ito sa bunton ng makalakal at ilang araw pagkatapos binili ito sa murang halaga ng isang makakalakal. Nakataon na ang nakabili nito ay si Mang Domeng na may maliit na repair shop sa bayan. Matagal ng libangan at hanap buhay ni Mang Domeng ang pagkalikot ng mga lumang gamit. Pinunasan niya ang makina at sinuri.
Bagamat sunok ang labas, mukhang maayos pa ang loob. Agad niyang nakilala na isa itong industrial model na selyado para labanan ang halumigmig at init. Ang memory chip sa loob ay nanatiling buo sa kabila ng 14 na taon. Dahil sa kuryosidad, ikinonekta ni Mang Domeng ang kanyang magamit at sinimulang i-recover ang data sa loob. Pagkatapos ng ilang gabing pagsubok, isang lumang tala ang lumitaw sa screen. Agosto 12, 2000, madaling araw, malinaw na nakasaad doon ang petsa. Isang bakas ng sopistikadong manipulasyon kung saan sinadiyang itaas ng isang tao ang temperatura ng biglaan at pagkatapos ay pinatay sa isang partikular na oras. Tinitigan ito ni Mang Domeng, ngunit hindi niya maintindihan ang kahulugan nito. Isang gabi, habang kumakain ng hapunan at nanonood ng isang local cable channel, napanood niya ang isang programa tungkol sa mga lumang cold case. Itinampok sa palabas ang kasong nangyari sa isang taniman ng melon sa Pampanga, 14 na taon na ang nakalipas. Nang banggitin sa palabas ang petsa ng insidente, nabitawan ni Mang Domeng ang kanyang kutsara. Ang petsa sa palabas ay eksaktong tumugma sa tala na kanyang na-recover. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Ilang gabi siyang hindi makatulog, nag-aalangan. Natatakot siya na baka mapahamak kung makikialam siya. Ngunit sa huli, ipinrit ni Mang Domeng ang data na kanyang na-recover at nakpunta sa San Celestino Police Station. Ang impormasyong kanyang ibinigay ay agad na naipasa sa cold case unit. Sa mga panahong giyon, sa isang himpilan sa tabing dagat malapit ng magretiro si Detektive Ruben Reyes. Habang nililikpit niya ang kanyang magagamit, nakatanggap siyang tawag na may bagong impormasyon tungkol sa kaso sa San Celestino. Hawak ang telepono, matagal siyang hindi nakapagsalita. Ang kasong itinago niya sa kanyang puso sa loob ng 14 na taon ay muling nabuhay. Agad siyang nag-volunteer na muling buksan ang investigasyon. Ang huling hilingang isang matandang detective na malapit ng magretiro ay hindi na tinanggihan ng kanyang nakatataas. Ang kanyang bagong partner ay isang batang detective, si Angela Angel Garcia. Si Detective Garcia ay isang eksperto sa digital forensics. Agad niyang sinuri ang data mula kay Mang Domeng upang patunayan na hindi ito minanipula o nasira. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsusuri, ipinakita ni Garcia ang resulta kay Detective Reyes. Ang na-recover na tala ay hindi nagpapakita ng isang pekeng oras ng kamatayan. Sa halip, ipinakita nito kung paano itinaas ang temperatura sa sukdulan upang guluhin ang mismong proseso ng pagbabago ng bangkay pagkatapos mamatay na ginagawang imposible ang anumang pagtatantya sa oras ng kamatayan. Noon lamang naintindihan ni Detective Reyes kung bakit hindi matukoy ng Medico Legal Officer ang oras ng kamatayan, 14 na taon na ang nakalipas. Sinadya ito ng isang tao. Tinukoy ni Garcia ang oras kung kailan nagsimula ang manipulasyon. Ipinakita niya ang isang lohikal na timeline kung saan itinakda ni Mateo ang temperature controller bago siya umalis papuntang Maynila at kalmadong umalis sa greenhouse. Pinatay ni Mateo ang kanyang asawa noong madaling araw, ginawang parang oven ang greenhouse para burahin ang oras ng kamatayan. At pagkatapos ay ginamit ang kanyang alibi sa bagsakan sa Maynila bilang perpektong panangga. Naramdaman ni Detective Reyes na sa wakas ang pinto ng katotohanan na hindi niya mabuksan sa loob ng 14 na taon ay nagsisimula ng bumukas. Agad niyang pinuntahan si Jose Santos. Si Jose, na puti na ang buhok, ay sinalubong siya ng may nanginginig na mga kamay. Kinuha ni Jose mula sa ilalim ngang aparador ang isang lumang brown envelope. Ito ang mismong envelope na ibinigay ni Detective Reyes sa kanya 14 na taon na ang nakalipas. Pinaktabi nila ang lumang tala ng investigasyon at ang bagong na-recover na data.
Ang suno na temperature controller na itinuring na basura noon ay ang susi pala sa kasong ito. Sunod na pinuntahan ni Detective Reyes ang bodega ng ebidensya. Nandun pa rin, salop ng isang selyadong bag, ang espesyal na lubid na natutulog, salop ng 14 na taon. Kinuha ito ni Detective Garcia at ipinadala para sa muling pagsusuri gamit ang mga bagong teknolohiya sa pagsusuring microsamples. Binalikan din ni Detective Reyes ang parmasyutiko sa bayan. Nandun pa rin siya, nagbabantay sa kanyang botika. Ang malumang talaan ng reseta ni Josefina ay napunta sa kamay ni Detective Reyes. Ang maebidensya ng paulit-ulit na pananakit ay muling nabuhay sa mga kupas na papel. Ang manakalat na pirasong puzzle ay isa-isang nagsimulang makonekta. Ngunit panandalian lang ang kanilang saya. Habang tinitingnan ni Detective Garcia ang mga papeles, bigla siyang nagseryoso. Ang statute of limitations para sa kasong murder na nangyari noong 2000 ay mag-expire sa Agosto 12, 2015. Wala pa silang 1 taon at kalahati na natitira. Ang tumigil na orasan ay muling nagsimulang umandar, ngunit ang magakamay nito ay nasa bingit ng pagkasira. Tagaraw ng 2014, 2 buwan matapos, muling buksan ang investigasyon. Hawak ang data ng manipulasyon ng temperatura. Ipinatawag nina Detective Reyes at Garcia si Mateo sa police station. Sa loob ng 14 na taon, si Mateo ay naging isang matandang may puting buhok. Pumasok siya sa interrogation room na may tungkod. Ngunit sa kanyang mukha, naroon pa rin ang parehong kumpiyansa na ipinakita niya 14 na taon na ang nakalipas. Inilatag ni Detective Reyes ang na-recover na data sa mesa. Tiningnan ito ni Mateo at napanggisi. Yang lumang makina na yan, matagal nang sira. Ako mismo ang nagtapon niyan. Sabi ni Mateo habang tinutuktok ang sahig gamit ang kanyang tungkod. Iginigit niya na ang mga tala ay simpleng malfunction lang sirang makina. Sa halip pinalakas pa niya ang kanyang boses, sinasabing ang pamilya ng biktima ay nag-imbento ng kwento dahil habol nila ang kanyang yaman. Paglabas, interrogation room, agad na gumonti si Mateo. Ginamit niya ang kanyang yaman at koneksyon na inipong sa loob na 14 na taon. Isang grupo ng kilalang abogado mula sa Maynila ang kanyang kinuha. Nagpakalat ng kwento ang kampo ni Mateo sa media na isang respetadong matanda na nakatanggap pa ng parangal ang biktima ng witch hunt ng pulis. Ang opinyon ng publiko ay muling nagsimulang pumanik kay Mateo. Alam ng maabogado ni Mateo ang kanilang gagawin. Ang statute of limitations para sa murder ay mag-expire sa Agosto 2015, wala pang 1 taon ang natitira. Paulit-ulit silang nagsampa ng mga apela at motions para patagalin ang proseso. Ang kanilang kalkulasyon, kung makakahintay sila, mag-expire ang kaso at tapos na ang lahat. Samantala, naging malamig din ang tugon ng piskalya. Ang data ng manipulasyon ng temperatura sa kanilang tingin ay hindi sapat na direktang ebidensya para ikonekta si Mateo sa pagpatay. Nag-atubili ang piskalya na magsampa ng kaso at hiniling sa team na maghanap pa ng mas matibay na ebidensya. Dahil sa pagkaubos ng oras, muling pinuntahan ni Detective Reyes si Ging Elvira Ramos, ang babaeng nagbigay ng mahalagang testimonya. 14 na taon na ang nakalipas bago ito binawi. Ngunit si Ging Ramos ay mayroon ng maagang yuktong ang dementia. Hindi na niya makilala si Detective Reyes. Sinubukan nilang buhayin ang kanyang alaala, ngunit ang mata ni Ging Ramos ay nakatitik lamang sa kawalan. Malungkot na umalis si Detective Reyes sa bahay ni Ging Ramos. Ibang anggulo naman ang sinundan ni Detective Garcia. Inalam niya kung bakit biglang nanahimik si Ging Ramos noon at muli niyang natakpuan ang isang pangalan, si Cardo Morales, ang fixer. Natuklasan ni Garcia na ang transaksyon sa utang noon at ang patuloy na pamamahala sa yaman ni Mateo ay konektado sa isang tao, si Cardo. Iginuhit ni Garcia sa isang diagram ang daloy ng pera. Si Mateo ay nanatiling kalmado. Sa katunayan,
Nagbanta pa siyang kakasuhan ang re-investigation team ng perjury at defamation. Habang si Mateo ay kumpiyansang mag-ekspire ang kaso at kalmadong nag-aalaga ng kanyang mga melon, lalong tumitindi ang pag-aalala ng team. Muling kinausap ni Detective Reyes ang mataong may alaala pa sa nakaraan. Ang parmasyutiko at ang kapitbahay na si Aling Nena ay muling naupo sa harap niya. Isa-isa nilang binalikan ang mga pangyayari noong madaling araw na iyon. Ang brasong may banda, ang nakasarang pintong greenhouse, ang makapal na lubid, ang nakakapasong init lahat ay muling lumitaw sa kanilang usapan. Pinagtagpi-tagpi ni Detective Reyes ang mga circumstantial evidence ayon sa pagkakasunod-sunod. Noon lamang naalala ng parmasyutiko ang papel sa likod ng reseta ni Josefina na itinago niya sa bodega. Ngunit sa gitna ng nakatambak na gamit sa loob ng maraming taon, hindi naging madali na hanapin ang maliit na papel. Ilang beses na hinaluhog ng parmasyutiko ang bodega, ngunit hindi niya ito mahanap. Ang piskalya ay patuloy na tumatangging magsampang kaso dahil sa kawalan ng direktang ebidensya. Ginamit ito ng kampo ni Mateo para patagalin ang lahat at hintayin ang pag-expire ng kaso. Ang investigasyon na tila malapit ng magtagumpay ay muling nanganganib sa harap ng malaking pader ng batas na tinatawag na Statute of Limitations. Wala pang isang taon ang natitira at ang hawak lang nila ay circumstantial evidence. Hindi makatulog si Detective Reyes sa gabi. Iniisip na baka ang huling kaso ng kanyang karera ay mauwi sa wala. Noong gabing iyon, muli niyang binuksan ang lumang file ng kaso mula sa simula. Binasa niya ang bawat linya, bawat pahina, buong gabi. Sa parehong oras, ang lubid na ipinadala para sa muling pagsusuri at isang batas na magpapagogo sa lahat ay tahimik na nagbabago sa direksyon ng kaso. Lumipas ang ilang buwan matapos ipatawag si Mateo para sa interogasyon. Dumating ang unang bahagi ng taxable ng 2015. Habang papalapit ang araw ng pag-expire ng kaso, isang hindi inaasahang problema ang dumating sa team. Ang tanging may hawak ng orihinal na data, si Mang Domeng, ay biglang nakpunta sa police station. Nakayuko si Mang Domeng habang inaabot ang isang sinumpaang salaysay. Nakasaad dito na hindi na siya sigurado kung tumpak ba ang data na kanyang na-recover. Nagdilim ang paningin ni Detective Reyes habang binabasa ito. Sa likod ng biglang pagbabago ng isip ni Mang Domeng ay mayroon na namanganino. Ang tauhan ni Mateo, si Cardo Morales, ay lihim na nilapitan si Mang Domeng. Ginamit ni Cardo ang utang na kinuha ni Mang Domeng para palakihin ang kanyang repair shop. Nalaman din niya na ang may sakit na ina ni Mang Domeng ay nasa ospital at lumolobo ang kanilang bayarin. Ginamit ni Cardo ang utang at ang bayarin sa ospital para takutin at suhulan si Mang Domeng. Dahil sa takot, sumuko si Mang Domeng. Nang manghina ang kredibilidad ng pangunahing ebidensya, muling ipinakpaliban ng piskalya ang pagsasampa ng kaso. Sinisinang media ang re-investigation team sa kanilang walang baseng investigasyon. Dagdag pa rito, isang bagong opensiba ang inilunsad ng abogado ni Mateo. Kinuwestiyon niya kung ang na-recover na data ay nakuha sa pamamagitan ng legal na proseso. Ito ay isang tusong legal na atake upang tulu yang ay disqualify ang ebidensya. Sinubukan ni Detective Garcia na ipagtanggol ang integridad ng data gamit ang orihinal na kopya na may pirma pa ni Mang Domeng. Ngunit dahil ang mismong saksi na ang umaatras, nawalan din itong bigat. Para isalba ang gumuguhong investigasyon, kumapit si Detective Reyes sa huling pag-asa. Pinahanap niya ang matandang medico-legal officer na nagsagawa ng autopsiya 14 na taon na ang nakalipas. Retirado na ang medico-legal officer at naninirahan sa isang nursing home. Pinuntahan siya ni Detective Reyes sa kanyang silid at maingat na inilatag ang nga lumang litrato mula sa autopsiya. Habang tinitignan ang mga kupas na larawan, biglang nagkaroon ng kislap ang mga mata ng matanda.
Naalala niya ang isang detalye na hindi niya naisama sa ulat noon. Ang mga marka na pagkakatali sa pulsuhan ni Josefina ay nangyari habang siya ay buhay pa, hindi pagkatapos mamatay. Nangangahulugan ito na si Josefina ay tinalian habang buhay pa. Ito ay malinaw na ebidensya ng isang planadong pagpatay, hindi isang aksidente o natural na pagkamatay. Sinabi ngang mediko legal officer na ang kanyang malumang tala at mga litrato sa mikroskopyo ay maaring nasa archives pa ng kanilang opisina. Agad na nagpunta doon si Detective Garcia sa isang maalikabok na cabinet. Natakpuan niya ang malitrato mula 14 na taon na ang nakalipas. Sa litrato, malinaw na makikita sa paligid ng mamarka ng pagkakatali ang vital signs o reaksyon ng katawan na nangyayari lamang sa isang taong buhay. Ito ay objektibong ebidensya na sumusuporta sa malabong alaala ng medical legal officer. Sa mga sandaling iyon, isa pang balita ang dumating mula sa PNP Crime Laboratory. Dumating na ang resulta ng muling pagsusuri sa espesyal na lubid. Ang makabagong teknolohiya ay nakahanap ng microsamples mula sa pinakalop ng buhol ang lubid. Mula sa sample na iyon, natakpuan ang DNA na tumutugma sa DNA ni Mateo. Ang mahalagang bakas na hindi natakpuan 14 na taon na ang nakalipas ay sa wakas ay lumitaw. Bukod dito, napatunayan din na hindi ordinaryong lubid ang ginamit. Pagkatapos suriin ang lumang talaan ng pagbili ng makagamitang pang-agrikultura, nakumpirma ni Detective Garcia na ang particular na uri ng lubid na iyon ay ginagamit lamang sa bodega ni Mateo. Ang dating circumstantial evidence ay naging isang physical na ebidensya na direktang nagugnay kay Mateo sa crime scene. Ngunit hindi basta-basta sumuko ang kampo ni Mateo. Iginigit ng abogado ni Mateo na ang testimonya tungkol sa mamarka ng pagkakatali ay hindi tiyak na alaala lamang ng isang matanda. Kinuwestiyon din nila ang DNA mula sa lubid, sinasabing maaring kontaminado ito. Patuloy silang nagpatagal ng oras, naghihintay sa pag-expire ng kaso. 5 buwan na lang ang natitira. Ang maebidensyang hirap nilang makuha ay nanganganib na mabalewala sa korte. Ang reinvestigation team ay nasa bingit ng kabiguan. Habang lahat ay nawawalan ng pag-asa at iniisip na muling makakatakas si Mateo sa malayong kongreso, isang batas ang malapit nang may pasa isang batas na magbabago sa lahat. Huling bahagi ng Hulyo 2015, ilang araw na lang bago mag-expire ang kaso. Sa wakas, isang batas ang naipasa sa kongreso. Isang batas na nagsasabing hindi nabibigyan ng proteksyon ng panahon ang mga taong nakagawa ng pagpatay. Tinawag itong mundo na Bautista Law, ipinangalan sa isang batang biktima. Ang batas na ito ay agad na ipinatupad noong Hulyo 31, 2015. At itinakda na ang batas na ito ay sasaglo sa lahat ng mga kaso na hindi pa nag-expire. Ang statute of limitations sa petsa ng pagpapatupad nito. Nang malaman ito ni Detective Garcia, agad niyang binuksan ang mga dokumento at binilang ang maaraw. Ang pag-expire ng kaso ni Josefina ay sa Agosto 12, 2015. Nang ipatupad ang bagong batas noong Hulyo 31, 10 araw na lang ang natitira. Ang statute of limitations na pinanghawakan at inasahan ni Mateo ay biglang nawala sa harap niya. Maingat na inihanda ni Garcia ang isang legal opinion at isinumait ito sa piskalya. Ang piskalya na dating nag-atubili ay sa wakas ay tuluyan ng pumanig sa reinvestigation team. Dumating ang balita kay Mateo na nawala ang kanyang huling panangga dahil sa 10 araw na pagkakaiba. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 14 na taon, gumuho ang kumpiyansa sa mukha ni Mateo. Ang tasang hawak niya ay nanginginig. Sa kanyang desperasyon, gumawang ng huling hakbang si Mateo. Inutusan niya si Cardo na muling patahimikin si Mang Domeng. Ngunit iba na ngayon, si Mang Domeng na matagal nang nabuhay sa takot, ay sa wakas ay nakpasya na itama ang kanyang pagkakamali. Habang binabantayan ang kanyang may sakit na ina,
Naramdaman ni Mang Domeng na hindi na niya kayang talikuran ang katotohanan. Inipon niya ang lahat ng recordings ng tawag at text messages kung saan siya ay tinakot at sinuhulan ni Cardo. Dala ang mga ebidensyang ito, kusang loop siyang napunta sa police station. Inilapag ni Mang Domeng ang mga audio files sa harap ni Detective Reyes at Yumuko. Pasensya na po, natakot lang po talaga ako. Gusto ko na pong itama ang lahat, nanginginig niyang sabi. Ang mag-recording na ito ay malinaw na ebidensya na si Mateo ang nag-utos na itago ang data. Ang kanyang pagtatangkang sirain ang ebidensya ay naging isang mahalagang patunay laban sa kanya. Pinag-ugnay ni Garcia ang mga boses sa recording at ang daloy ng pera na kanyang sinubaybayan. Kinumbinsi niya si Cardo na sumuko kapalit ng mas mababang sentensya para sa obstruction of justice. Nang makorner, biglang nagbago ang ugali ni Cardo. Para mabawasan ang kanyang sariling parusa, isinalaysay niya ang lahat ng utos ni Mateo. Ang 14 na taong samahan ng 2 taong yumaman ng makasama ay biglang gumuho. Sa masandaling iyon, isang magandang balita ang dumating mula sa parmasyutiko. Sa wakas, natagpuan niya ang papel sa likod ng reseta ni Josefina. Nang buksan ang kupas na papel, lumitaw ang huling isinulat ni Josefina bago siya mamatay ang kanyang desisyon na makipaghiwalay at isumbong ang kanyang asawa. Ang maikling sulat na iniwan ni Josefina bago siya mawala ay napunta sa kamay ni Detective Reyes. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimula ng makonekta ang na-recover na data at temperatura. Ang DNA ni Mateo sa buhol ng lubid na ginagamit lamang sa kanyang bodega. Ang ulat NG Medical Legal Officer na tinalian si Josefina habang buhay pa, na suportado ng mga litrato, ang mga recording ng pananakot at panunuhol kay Mang Domeng, at ang mga talaan mula sa botika at ang mga lumang testimonya. Ang lahat ng ito ay bumuo ng isang malinaw na larawan ng katotohanan noong madaling araw na iyon. Bago umalis si Mateo papuntang Maynila, nung madaling araw, tinalian niya at pinatay ang kanyang asawa na nagpasya ng makipaghiwalay at isumbong siya. Pagkatapos, ginamit niya ang temperature controller para burahin ang oras ng kamatayan at kalmadong umalis para gawin ang kanyang alibi. Ang buong proseso na itinago sa loop ng 14 na taon ay muling nabuhay. Sa wakas, isang warrant of arrest ang inilabas para kay Mateo. Dumating ang sandali kung kailan ang isang matandang may puting buhok ay pinosasan. Ang matagabayan na dating human nga kay Mateo ay hindi makapaniwala sa dalawang mukha ng kanilang kapitbahay. Ang bahong babay ni Mateo na nagsilbing daan para itago ang kanyang yaman ay inimbestigahan din. Isa-isang lumabas ang ari-ariang palihim niyang inilipat sa kanyang pangalan. Nagsimula ang paglilitis. Sa korte, patuloy na itinanggi ni Mateo ang naparatang. Paulit-ulit niyang sinabi na ang temperature controller ay matagal nang sira at siya mismo ang nagtapon nito. Sa sandaling iyon, isang simpleng tanong ang binitiwan ng piskal. Kung sira na po at itinapon ninyo ang makinang iyon, paano po nangyari na eksaktong gumana ito noong madaling araw ng insidente para manipulahin ang temperatura? Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa korte. Nanuyo ang mga labi ni Mateo, ngunit walang salitang lumabas. Sa harap ng kontradiksyon na ang makinang sinabi niyang itinapon niya ang naglalaman ng tala ng kanyang krimen, ang huling depensa ni Mateo ay gumuho. Nahulog si Mateo sa sarili niyang patibong. Pagkatapos ng 14 na taong pagtatago, si Mateo, na naniwalang nakagawa siyang perpektong krimen, ay bumaksak dahil sa isang lumang makina na ginamit niya bilang kasangkapan para sa kanyang alibi. Dumating ang araw ng pakatol. Puno ng tao ang korte mula pa noong umaga. Sa unahang hilera, nakaupo si Jose Santos, magkahawak ang mga kamay. Nagsimulang basahin ng hukom ang hatol.
Kinilala ng korte ang lahat ng kaso laban kay Mateo, planadong pagpatay at obstruction of justice. Si Mateo ay hinatulan ng reclusion perpetua nang ipahayag ang hatol, tahimik na nanginig ang mabalikat ni Jose. Tinakpan niya ang kanyang mukha at umiyak. Ang fikse na si Cardo Morales at ang bagong babae ni Mateo ay natulan din. Si Cardo ay nabilanggo dahil sa obstruction of justice at ang babae dahil sa pagtatago no yaman mula sa krimen. Lahat ng nakinabang sa tabi ni Mateo ay hindi nakatakas sa batas. Pagkatapos na hatol, agad na pinuntahan ni Jose ang puntot ng kanyang kapatid. Sa harap ng larawan, tahimik niyang ibinalita ang hustisya na nakamit pagkatapos ng 14 na taon. Hawak ni Jose ang papel mula sa likod ng reseta na itinago ng parmasyutiko. Maingat niyang inilapag ang huling bakas na iniwan ng kanyang kapatid sa harap ng larawan. Josefina, makakatulog ka na ng mahimbing. Pasensya na at natagalan, mahinang sabi ni Jose habang hinahaplos ang puntot. Isang mainit na sikat na araw ang bumalot sa sementeryo. Si Detective Reyes, na natapos ang huling kaso bago magretiro, ay naroon din. Ibinalik niya kay Jose ang lumang envelope ng dokumentong kaso. Ang mismong envelope na ibinigay niya 14 na taon na ang nakalipas ay bumalik na sa may-ari. Walang salita, hinawakan nila ang kamay ng isa't isa. Ang matang dalawang matandang makasamang naktis sa mahabang panahon ay basang luha. Mula sa malayo, pinanot sila ni Detective Garcia. Itinanim niya sa kanyang isipan kung paano binuhay ng determinasyon ng isang tao ang isang natutulog na katotohanan. Ang repairman na si Mang Domeng, na unang nakbunyag ng katotohanan, ay dumalaw din sa puntot. Ikinahiya niya ang kanyang sarili dahil sa takot na minsan niyang naramdaman. Ngunit sa huli, nakaramdam siya ng kapayapaan dahil sa pagbabalik sa tamang landas. Ang parmasyutiko na inalala ang huling araw na bumili ng gamot si Josefina at itinago ang papel ay napaluha rin. Ang isang lumang piraso ng papel ay naging isang piraso ng katotohanan. Hindi siya makapagsalita. Ang yaman na itinago ni Mateo ay kinuha lahat ng gobyerno bilang proceeds of crime. Ang yaman na inipon niya sa loob ng 14 na taon ay naglaho na parang bula. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa bayan na dating humanga at nakparangal kay Mateo. Nagsimulang magkaroon ng pagsisisi dahil sa hindi nila pagkilala sa tunay na kulay ng kanilang kapitbahay at sa halip ay kinampihan pa ito. Ang benda sa braso ni Josefina na huling hudyat ng kanyang pahingi ng tulong ay naiwan bilang isang bigat sa dibdib ng marami. Pagkatapos malaman ng lahat ang katotohanan, nagtayo ang samahan ng kababaihan sa kanilang barangay ng isang maliit na grupo. Isang grupo na naglalayong huwag balewalain ang sakit ng kapwa at tulungan ang biktima ng karahasan sa tahanan. Isang panata na hindi na mauulit ang parehong katahimikan. Ito ay kwento ng pagkamatay ng isang babae na unti-unti nang kinalimutan ng panahon. Ngunit dahil sa isang lumang makina na akala ng lahat ay sira na at sa mataong hindi sumuko, ang kamatayang iyon ay sa wakas ay natakpuan ang kanyang tamang lugar. Ang buhay ng isang tao kung saan ang dapat sana'y pinakaligtas na lugar ang tahanan ay naging pinakamalupit na kulungan ay sa wakas ay nagkaroon ng katapusan. Ang kanyang buhay ay nagiwan ng isang mabigat na aral sa mundo. Gaano man katagal, ang katotohanan ay palaging lalabas. Muling sumikat ang araw sa likod ng mga taniman ng melon. Ang mahinok na melon ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kwentong nakalibing sa ilalim ng liwanag na iyon ay tahimik na nagpapatunay sa loob ng mahabang panahon na walang perpektong krimen sa mundo. Ang katotohanan na akalang lahat ay nakabaon na ay muling lumabas pagkatapos ng 14 na taon dahil sa isang lumang makina na akalay sira na at sa mga kamay ng mataong hindi sumuko. Ang kasinungalingan na pinaniniwala ang perpekto ay siya ring bumingwit sa paa ng taong lumikha nito.
Ang katotohanan ang dapat sanang pinakaligtas na lugar ay naging isang malungkot na kulungan para sa isang tao ay mananatili sa isipan sa mahabang panahon. Gaano man katagal lumipas ang panahon, ang katotohanan ay mananatili sa kanyang lugar. At ang isang mainit na puso na nakikinig sa maliit na sakit ng kapwa ay minsan ay makapagliligtas ng isang buhay. Ito ang tahimik na ipinapaalala ng kwentong ito. Ngayong gabi, bakit hindi mo hawakan ng mahigpit ang kamay ng taong mahalaga sa iyo? Kung may nakikinig hanggang sa dulo ng kwentong ito, maaari po bang magiwan kayo ng komento kung saang lugar ninyo ito napakinggan ng maayos?